Di ko malilimutan kung paano nagbago. Mismo ang hugis ng mukha at boses ng aking kapatid sa harapan ko mismo, na tila bang may ibang nilalang ang nasa loob ng kanyang katawan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sinabi ng bitawan mo ako. Hindi mo ako kaya. Bago ko simulan ng aking kwento sa araw na ito ay huwag po nating kalimutang mag-subscribe, like and share upang mas marami pang maabot ng ating mga kwento. At kung meron kayong karanasan o kwento na nais ibahagi sa ating tagapakinig, ay maaari po kayong mag-send ng inyong storya sa mga kwento ni Teodelio 03@gmail.com. Simulan natin ang kwento at takutan. Magandang araw sa inyong lahat mga katribo. Kumusta kayo? Sana ay nasa maayos kayong kalagayan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito ay mismong karanasan ng aking kapatid at nasaksihan ko mismo ang pangyayari sa kanyang karanasan. Hiningi ko din ang kanyang pahintulot upang maisalaysay ko ang kanyang kwento sa channel na ito. Ating pakinggan ang karanasan ng aking kapatid na si Joan. Occidental Mindoro, taong 2005. Bata pa lamang kami ng aming kapatid na si Joan ay talagang lagi na itong kasali sa mga patimpalak sa eskwelahan at pati na rin sa pagalingan sa pakikipagpatalasan ng kakayahan sa akademya ay sinasalihan din niya. Masasabi ko na may angking ganda at talino ang aking kapatid. Nakapagtapos din siya sa elementarya bilang salutatorian. 2 taon lamang ang tanda ko sa aking kapatid. Payak lang ang aming pamumuhay mga katribo. Simula elementarya ay hindi pinuputulan ang buhok ni Joan dahil nga sa maganda ito at itim na itim at bagsak. Kaya mas dumagdag pa ito sa ganda ng maliit niyang mukha. Hanggang sa nagsimula nang pumasok si Joan sa sekundarya. Doon ay patuloy pa din ang kanyang pagsali sa iba't ibang aktibidades sa eskwelahan. Sumasali din siya sa pagsasayaw na minsan nga ay lumalaban pa sa labas ng eskwelahan at naimbitahan din para sumayaw. Dito sa eskwelahang pinag-aaralan niya mga katribo ay magsisimula ang karanasang di namin malilimutan. Sa unang level si Joan ng sekundarya, habang ako naman ay nasa 3 baitang. Siya nga pala magkaiba kami ng pinapasukang eskwelahan ni Joan. Ako ay nasa pribadong paaralan at siya naman ay nasa pampubliko. Sa araw-araw naming pagpasok ay laging paalala ng aming mga magulang ay ang pag-iingat sa pagpasok at higit sa lahat ay mag-iingat sa mga nilalang na di nakikita. Dahil mga katribo na mga panahon yan ay di pa ganun ka-develop ang eskwela na pinapasukan ni Joan. Pati ang daan na patungo dito ay masukal pa at puno pa ng talahib. Kaya dumadaan lamang sila doon kapag marami silang kasabay na mga estudyante. Kapag wala naman ay umiikot pa sila doon sa sentro dahil mas ligtas ang daan doon. Mga katribo, noong mga panahong iyan ay madalas din ang aming pag-aaway ng aking kapatid. Dahil nga magkasunod kami ay madalas kami nagtatalo at nag-aaway sa mga maliliit na bagay at mga bagay na hindi na pagkasunduan. Lalo na sa pag-aasikaso sa umaga tulad ng pagsasaing at pag-ugas ng plato. Siguro maraming mga karelate dyan. At madalas naman ay sa paglalaba ng uniforme. Balik tayo sa kwento. Mga katribo, sa araw-araw na pagpasok namin ay lagi lamang pili ng aming mga magulang ay mag-iingat sa aming eskwelahan sapagkat marami umano ang mga nilalang na nakatira doon dahil nga halos na sa bundok na kami. At ang posisyon ng eskwelahan ay medyo liblib talaga. Joan, Jojo, gising na at tanghali na, maliliit na naman sa eskwela. Wala pang sinaing. At ang mga platong pinagkainan kagabi di nyo pa hinugasan bago matulog. Ako talaga kayo mga bata kayo, titigas ng ulo ninyo. Joan, gising na.
Ikaw na magsaing at inaantok pa ako. At ako naman nagugas ng plato mamaya. Ikaw na. Ako na kahapon nagugas ng plato eh. Ako na naman ngayon. Tamad-tamad mo talaga. Ano? Di pa kayo magsibangon dyan? Ay, kasi na ang Panginoon. Kaya tulog pa din. Pagbulyaw naman ng nanay namin. Dali-dali naman ang aming pagbalik ko sa higaan ni Joanne. Nagmabali na kaming pumunta ng kusina at nag-asikaso na habang mahina pa rin nagsasagutan. Ikaw kasi, kayo na kapag ginikising eh. Sana gumising ka na. At sana, hindi na tayo nabulyawan ni nanay. Ha? Ikaw kaya? Ikaw itong mas matanda sa akin eh. Tatamad-tamad ka kasi. Awa. Patataga? Ikaw nga itong tamad dyan eh. Di pa kayo titiga dyan? Mga linte ka mo? Expression ito ng mga magulang. Maraming mga karelate dyan ng mga magulang. Pumasok na kami ng araw na iyon mga katribo. At minsan sa tanghali ay umuwi kami ngunit na tanghaling iyon ay meron na naman kaming pinag-awayan ni Joanne. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tila ibang asal na inaasta nito. Mas agresibo ito kaysa mga normal na pag-aaway namin. Mo. Sige. Patayin mo ako. Patayin mo na lang ako. Sige. Patayin mo na lang ako. At naglulupasay na ito sa sahig hanggang sa nanigas ng kanyang katawan at nawala ng malay. Agad ko namang tinawag ang aking nanay at tatay. Nay! Nay! Si Joanne! Naninigas ang katawan at nawala na ng malay. Naiyak na ako ng mga oras na iyon dahil di ko alam kung anong mangyayari sa kapatid ko pagkatapos na iyon. Baka po, Joanne? Nak, ano nangyari sa'yo? Namumutla na si Joanne, pati ang labi nito ay putlang-putla na din. Mahal, hiramin mo ang traktor ni Rico. Doon natin ito doon sa manggagamot sa kabilang baryo. Nagmamadali namang umalis ang aking tatay at pagbalik ay minamaneho na nito ang hiniram na traktor sa aming kapitbahay. Mabuti at hindi ito ginagamit sa bukid. Kaya mas napabilis ang aming pagpunta sa manggagamot. Hindi na kami nakapagpalit ng uniforme ng aking kapatid dahil natarantala din kami sa mga nangyari. Pagdating namin doon ay hindi agad kami naasikaso dahil sa dami din na nakapila para magpagamot. Sari-sari ang mga nandoon mga katribo. Merong matanda, bata, may kapansanan at may sapi. At iba pang may karamdaman na gusto ding gumaling. Makalipas ang ilang minuto ay kami na ang gagamutin at nagwika ang mga gamot na merong nagkagusto sa'yo iha. Engkanto. Nung itinuro niya ang kaniyang dalawang daliri na kanyang dinasalan at ipinatong ito sa noo ni Joanne ay bigla na lamang ito lumiyad. Umuungol-ungol ngunit di nagsasalita. Parang ganito. Ang sabi ng mga gamot ay pinaalis na ang engkantong nakasabi kay Joanne. Alam mo ba kung saan ito nakasabit? Ang sabi ng mga gamot ay nakapatong ito sa kanyang balikat. Nakakapit naman ito sa kanyang maitim at mahabang buhok. Sinabi din ng manggagamot na huwag munang papasukin at pagpahingahin muna si Joanne para makabawi ng lakas. At sinabihan din ng aming mga magulang na suubin ito pag-uwi at pagsapit ng gabi ay magsindi ng gulong sa gabi upang maitaboy ang masamang elemento. Pagkatapos nun ay tumingin din sa akin ang mga gamot at nagwika ng, "Lagi kayo nag-aaway ng kapatid mo ano?" Napakunot na lamang ako ng noo at napasagot na lamang ako ng, Opo." Paano nalaman ng manggagamot ang bagay na iyon? Tanong ko na lang sa aking sarili at hinayaan na lang ito. Kaya pala nasabi ng manggagamot iyon. Dahil daw mas madaling pasukin ng elemento ang laging may kagalit at mahinang loob. Nabanggit ko sa inyo na madalas kami mag-away na aking kapatid ng mga panaong iyon. Sekundarya pa lang kami dahil siguro dala ng mura naming edad at isipan. Kaya madali kaming maasar sa bawat isa. Nauwi naman sa away at minsan ay
May murahan pang kasama na siya namang dahilan para mapagalitan kami ng aming nanay. Pagkatapos namin magpagamot mga katribo, ay nakapahinga naman kami ng maayos sa magdamag na walang kakaibang nangyari. Kinabukasan ay tinanong ng aking nanay si Joanne kung ano ba ang nangyari sa eskwelahan. O anak, ano ba nangyari sa iyo sa eskwelahan? Anong ginawa mo? Saan ka pumunta? Sunod-sunod na tanong ng aming nanay sa aking kapatid. Baka pumunta pa kayo doon sa mabundok na bahagi ng eskwelahan ninyo. Hindi kaagad nakasagot si Joanne. Tila ba nag-iisip ng isasagot kaya medyo natagalan sa pagsagot. Hindi po, Nay. Hindi po kami pumunta doon at hindi rin kami lumabas. Pagbakante ang aming oras. Pero noong kinahaponan, bago may kakaibang nangyari sa akin ay nagsalok lang naman kami ng tubig dun sa tuburan sa likod ng aming classroom. Tuburan o flowing. Tawag sa amin sa tubig na patuloy na dumadaloy mula sa ilalim ng lupa. Pagkatapos yun, pag-uwi ko nung tanghali ay nagpaalam na ako sa guro na uuwi ako kasi mabigat ang aking pakiramdam. Pag-uwi ko, bigla na lang may nagsasabi na magwala ako. Yun yung mga oras na nag-aaway kami ni kuya. Tapos hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pagkatapos namin mag-away. Pagkatapos ng mga nangyari ay mas naging maingat si Joanne sa pagpasok sa eskwelahan. Pagkatapos ng kanilang klase ay diretso na agad itong uuwi sa bahay. Di na rin siya nagpapaabot ng masyadong hapon sa loob ng eskwelahan. At higit sa lahat ay hindi na rin siya kumukuha ng tubig sa likod ng kanilang classroom. Siya na lamang mag-isa. Lagi na siya nagpapasama sa kanyang mga kaklase o kasamang kanyang mga kaibigan. Akala naming magiging okay na si Joanne pagkatapos naming maipagamot sa kilalang manggagamot sa aming lugar. Ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay madalas na naman ang pag-uwi ni Joanne sa klase. At nagdadaing na mabigat ang kanyang pakiramdam at parang laging may nakapatong sa kanyang balikat. At dahil nga may ideya na kami kapag ganun ang kanyang naramdaman, ay kaagad din naman namin itong ipinagamot sa isang albularyo. Sa panahong ito mga katribo ay pinatignan namin siya ng aming magulang sa kakilala naming albularyo. At kinabukasan ay maaga pa nga itong pumunta sa aming tahanan upang tingnan ang kalagayan ni Joanne. Simple lamang ang ginawa nito. Tinawas lamang niya si Joanne gamit ang itlog at timpunayan na may kasamang orasyon. Hindi ko naman maintindihan kung anong ibig sabihin. Ang proseso nito mga katribo ay dadasalan muna ang pasyente gamit ang luya na may orasyon. Ilalagay ito sa paa, sa magkabilang braso sa tiyan at ulo. Ginagawa daw ito ng mga albularyo upang nang sa gayon ay hindi makapasok ang elemento sa katawan ng biktima habang ginagamot ang pasyente nito. Ang sunod naman na ginawa nito ay kumuha ng isang itlog ng native na manok o yung mga manok na inalaga natin sa bahay, plato at lampunaya o patutdugo sa iba. Isa itong uri ng medicinal plants na siya namang ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot nila. Yun na nga, pagkatapos dasalan ng itlog at iikot ito sa ulo at tiyan ng pasyente, saka naman ito babasagin sa plato at papatakan ng pinitpit na dahon ng lampunaya o patakdugo. At mula doon ay unti-unting nabubuo ang hugis ng isang lang na tila nakapatong sa balikat at nakakapit ito sa buhok. At nakita din doon ng babaeng nag-iigib ng tubig. Siya nga si Joanne. Sos, kaya pala inig. Aking mabigat ang iyong pakiramdam mo ay... Ayan oh, may nakasabit sa iyong engkanto na may gusto sa iyo dahil sa buhok mo. Kaya ayaw umalis eh. Nakuha mo ito dun sa tuburan sa likod ng iyong eskwelahan ano. Natipuhan nito ang iyong buhok kaya sumama sa iyo. Pamangang albularyo mga katribo. Dahil ganyan na ganyan din ang salaysay ni Joanne sa amin bago pa ang pangyayari. Nung napakita sa amin ang itsura ng nilalang na nakita sa tawas ng albularyo. At nakakatakot ang itsura nito. May itim ito na nakapatong sa balikat ng aking kapatid at nakakapit sa kanyang itim na buhok.
Pagkatapos tawasin ng albularyo si Joanne ay nagbilin ito ng mga dapat gawin. Ganito ang gawin ninyo. Kailangan putulan ang buhok ni Joanne. Sa gayon ay palaglag ang nakakapit na iyan at wala na din siyang babalikan. Mukhang gustong gawing tirahan ng iyong buhok, ineng. Pagod namang sinunod ng aming mga magulang ang sinabi ng albularyong gumamot sa aking kapatid. Sinabi rin ito na magpadugo rin ng isang manok na siya magsisilbing alay sa nilalang. Kinukumusta naman namin lagi si Joanne paggaling sa eskwelahan kung ano ang kanyang nararamdaman. Okay naman daw siya at magana ang kanyang pakiramdam at wala naman siyang kakaibang nararamdaman. Ang akala namin ay okay na ang lahat dahil nga naipagamot na namin si Joanne. Ngunit hindi pa pala. Nagkamali kami dahil isang araw ng tanghaling tapat umuwi na naman si Joanne na parang pagod at namumutla na naman ang kanyang muka. Sa mga panahong iyan ay nandun din ako sa bahay dahil di ako nakapasok ng araw na iyon. Habang kinakausap siya ni nanay at ng aking tiyahin sa kubo-kubo ng aking kapatid, ay doon ko mismo nasaksihan ang makatindig balahibong pangyayari sa buhay ko. Na magpas hanggang ngayon ay kinikilabutan pa din ako sa tuwing napag-uusapan namin ang pangyayaring iyon. Imakin ninyo mga katribo, 15 pa lamang ako ng mga panahong yan. 13 naman ang aking kapatid. Pagkatapos lamang siya tanungin ng aming nanay, ay unti-unti na itong namimilipit at para bang gusto nitong manakit. Kaya naman, agaran naming hinawakan ang mga kamay nito. Si nanay ay sa kamay at sa paa naman ako, habang ang aking tiyahin ay naglalagay naman ng dinurog na luyang dilaw at sinasabay naman ito ng pagdarasal. Kitang-kita ko mga katribo kung paano nagbago ang hugis ng kanyang mukha. Unti-unti itong lumaki, simula sa itaas na bahagi ng kanyang diig hanggang papunta sa kanyang mukha. Nagbabago din ito ng kulay. Mula sa morenang kulay nito ay napalitan naman ito na parang kulay talong pero mas maitim pa ng konti. At pati ang kanyang pagbago ng boses ay dinig na dinig ko. At galit na galit itong nagsalita sa garalgal na boses. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Hindi mo ako kaya. Bitiwan mo ako. Galit na galit ang nilalang na nakasabi sa loob ng katawan ni Joanne. Habang nagpupumiglas ito ay patuloy lamang sa paglagay ng tinurog na luyang dilaw ang aking tiyahin sa kanyang mga paa at kamay, habang dinadasala naman ng aking tiyahin dahil kahit paano ay may alam naman ito sa ganong uri ng sitwasyon. Pagkatapos ng ilang minuto ng pakipagkumbate ng aking tiyahin at nanay sa nakasapi sa aking kapatid ay unti-unting nawala ang nakasapi dito. Bumalik na din sa orihinal na hugis at kulay ang mukha ni Joanne. Pati ang boses nito, ngunit hinanghina ito dahil sa ginamit ang lahat ng lakas nito sa katawan habang nakasapi ang nilalang sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring iyon mga katribo ay muli namin siyang ipinagamot sa kaparehong albularyo na gumamot sa kanya noong una. Agaran naman ang paggamot kay Joanne dahil di naman kalayuan ang tirahan ng albularyo sa aming barangay. Sa pagkakataong ito ay ibang klaseng panggagamot naman ang ginawa ng albularyo. Ang ginawa sa kanya ay ang pagpapalayas ng engkanto na di lamang sa buhok niya gustong manirahan, kundi sa kanya na mismo. At gusto na siya ng nilalang na ito ayon sa albularyo. Kaya medyo matagal-tagal din ang naging gamutan para masiguro namin na maging okay ang aking kapatid. Natatandaan ko na lang patungkol sa panggagamot sa kanya ng isang albularyo ay meron itong gamit na isang uri ng metal na siya namang hinahampas ng isa pang uri ng maliit na metal habang nasa ibabaw ito ng ulo ni Joanne. Yun na lamang aking natatandaan. Pagkatapos ng ilang gamutan ay patuloy pa rin sa pag-aaral si Joanne. Ngunit kasabay nito ay mahigpit na pagbabantay upang masiguro na wala nang nilalang ang nakasunod sa kanya. Di na din muna siya pinapasali sa mga aktibidades sa kanilang eskwelahan upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Mayroon talagang mga nilalang na gustong ang gawing tahan ng ating mga mortal na katawan.
Lalo na kung mahina ang ating pananampalataya sa may likha at mahina ang ating espiritu. Sa ngayon mga katribo ay maayos na namumuhay ang aking kapatid. May sarili na rin itong pamilya at mga anak. Kaya lagi tayo mag-iingat saan man tayo pumunta sapagkat ang mga masasamang nilalang ay naghihintay lamang ng pagkakataon upang mapasok ang ating mga isipan at katawan. Sa susunod mga katribo ay ibabahagi ko naman ang karanasan ng isa ko pang kapatid tungkol sa sanib at manliligaw niyang tikbalang. Nakakakilabot din ang mga karanasan nila dito. Marami pang kwento tungkol sa aswang, barang, kulam at engkanto at kababalagan na mismong karanasan ng aming pamilya. Gawin natin exciting ang bawat pakikinig ninyo dito sa mga kwento ni Tio Delio. Hindi lamang basta kwento ang ibibigay ng channel na ito. Of course ay papupulutan din ito ng aral sa buhay. Hanggang dito na lang mga katribo. Nawa ay nagustuhan ninyo ang ating kwento nang minsang may nakitirang nilalang sa buhok ni Joan. Muli, ito ang inyong Tio Delio.